Anong plano mo, Kuya Rain? Wala po problema. Wala na. Kung panitulutan niya lang. Wala po alis. Hindi ko naman kita pwedeng pabayaan anak kita. Kaya nga lang kung gusto mong magkasama tayo habang buhay at yung wag iwas-iwasan mo yung mura sa akin, yung pahiya mo ko sa maraming tao. Magkakasundo tayo. Yun lang ang akin. Kasi anak kita, hindi kita pwedeng pabayaan. Nakita mo yung tatay mo, sarili mong tatay, ginano ka. Masakit din sa akin na malayo kayo. Kaya mas pinipilit ko yung ganyan tayo. Kaya nga lang, yung sa akin, huwag mo kong mumurahin. Huwag mo kong babastusin sa maraming tao. Yung bang tatay, hamunin pa po ko sa labas, tuntukan daw po. Sabi niya kasi, dinatan niya na ako ng plato. Ulit ting-ting. Hindi po kasi. Suntukin niya yung bunga ako. Pero nakakaramdam na ako ng sakit. Kahit sabi ko sa kanya, hindi masakit. Kaya kapon, umalis ako. Ginawa ko, pinuntahan ko yung bahay, maliit na bahay. Matanda siya, pulob eh. Sabi ko dito ko simulan yung pag-mission ko. Kasi lagi kami nag-away ng mama ko. Baka lalo kabal mo. Sinamahan ako, susinundo na siya ni Papa. Sabi ko, ako na ng bahay. Balik na ako. Lagi na pinuntahan ko para di kami mag-away. Ginawa ko, pinuntahan ko yung matanda ko. Isip-isip ko, makakatulong ako balang araw, hindi lang kami na problema. Ba't di mo muna tulungan ang sarili mo bago ka tumulong sa iba? Simple muna, tulungan mo yung sarili mo para umayos yung mga plano, desisyon mo, yung pakikisama mo sa pamilya mo. Yun muna yung mission mo, yung sumunod ka sa mga magulang mo, sa mga nagpapakain sa'yo. Kasi kailangan yun eh, kailangan mo makipagtulungan eh. Kailangan mo sumunod sa kanila. Hindi naman nga pwede naman yung gusto mo lang. Dapat kang sumunod. Saka po meron po ako sasabihin dito. Kasi po ang tubig namin, mineral. Mineral po nasa galon na ako. Alam niyo po ba, ano pa po gusto niyang tubig? Yung absolute pa po na nasa, bukod pa yung tubig, yung nagiging maarte na po siya sa galon. Eh paano kung hindi ko maibigay lagi? Mabili mo ko ng absolute, yun ang gusto kong tubig. Sabi ko, Rain, di ba meron nakakutay tubig? Ayoko yan, gusto ko yung Ako sa puso nga lang ako nainom. Nakita mo naman paano kumita ng pera, Kuya. Bakit kailangang nakahiwalay pa yun sa'yo? Parang, wala nung sabi daw, huwag daw ako umiinom o kumakain ng marami. Kahit di naman marami. Mineral naman yung po namin, yung binibili po namin. Purified po yun, purified. Yun nga po, binibili po kasi namin, kasi nga po poso nga po yung namin tubig. Yeah. Kaya po bumibili po kami. Kaya lang po sa kanya, ang tubig niya, yung Purified o distilled water. Alam mo, Kuya Rain, ang daming kwento ng buhay na napuntahan ko. Sobrang hirap. Kaya ng plano nyo? Siyempre, kayo yung padre de pamilya. Ano yung plano nyo? Kung ayaw malayo yung anak sa niya, kailangan baguhin niya yung patakaran niya, hindi na sa sumasagot. Yung pinapangako niya kagabi, sana tuparin niya yung... Kasi may pinakako niya nga, hindi na sasagot. Sorry ako sasagot sa'yo. Sana matupad sa para makasundo sila araw-araw. Kasi kung lagi gano'n, na sa loob ng bahay. Lagi nag-iiyawan. kamalat po. Kasi wala nang grasya. Saka hindi ko talaga, hindi tayo be-bless ni God pagka ganyan tayo. Kaya nasasabi ko kung hindi siya laking kasi po sa ganung Bakit kaya Anong nangyari? Kaya ako po nasabi sa kanya, hindi ka laking kasi kung pagmura, sumagot sa akin. Kasi sabi niya, gawa mo ko, tapos ipapamigay mo ko, sabi niya gano'n sa akin. Paano kaya nangyari? Bakit nandun ka? Bakit natutunan niya yung gano'n? Tapos, di nakita ko nga po siyang nanigarilyo.
Di, sa mo ako natutunan yan, doon pa lang yun ma, sa DRT pa lang. Sabi niya sa akin, doon pa lang daw po yun. Yung unang napuntahan niya o Yung pangalawa? pangalawa po nasa ang taga-angat po. Yan ang problema ko rin. Pagka hindi ka sumunod sa mga magulang mo, wala kang papupuntahan. Kasi ayaw rin po sa kanya ng tatay niya. Chinat ko na po yung tita niya. Sabi daw po ng tatay niya, ayaw niya doon. Kaya lang po, pinapadala siya doon sa kapatid niya na sa Paumbong po. Kaya ayaw rin po niya. Kasi nga sabi ko, dyan muna yung anak mo at hindi na siya sumusunod. Ayaw rin po. Di ba nag-usap tayo noon, Kuya Rain? Sabi ko hindi mahalaga yung nakaraan mo. Pero ang problema, nag-usap na tayo at nag-ulit-ulit pa yon. Baka kung nagsama tayo, mamatay ako ng di oras mas malaki yung problema. Hindi tama yung ginagawa mo. Ako yung, Kuya Rain. Nice. Ako yung nalulungkot para kay mama mo. Hindi naman, may din si nanay. May Kasi mali din po ako. Kaya nga lang po yung sa kanya. Kaya lang po ako nakakapagsalita ng hindi maganda. Yung Kasi mga ginagawa niya. nasabi niya na po yung mga Pero dapat po, kung hanggat maaari, wag niya na pong balikan ng masasamang salita din. Yun nga po, naminura niya akong putang ina mo. Napaiyak po ako nun eh. Sakit po nun. Sabi niya po, lumapit ka rito kung matapang ka. Kasi nahabol niya ako sa kalsada. Napaiyak po ako nun. Sabi pa niya, hindi mo ko kaya. Sabi niya ganun sa akin. Bago ko siya marahin, minura niya rin po ako eh. Kung hindi niya ako minura, Kasi nga pala sagot ka. marahin niya Sabi na mo ako. yung sinabi mo sa akin. Puro na lang ba ako ma? Matanda na ako ma. Alam ko na yung ginagawa ko. Alam mo ba yung ginagawa mo na inigarilyo ka? Umiinom ka. Hindi lang kagabi ka uminom. Time Hindi na lang kasi niya kagabi. Alam ko wala na akong pag-asa eh. Pinagsasabihan lang kita dahil hindi lang kagabi ka lang umiinom. Hindi lang. Mula nung dumating tayo doon, umiinom ka na. Kaya pala na-delay yung pagdala ko sa'yo sa kay Kuya August. Naghihintay Tsaka nga yung mga- po siya. Naghihintay po siya nun sa inyo. Hindi, kaya ako siguro na-delay yung mga gusto kong gawin sa'yo. Kasi nga, may kailangan ka pang matutunan. May kailangan ka pang pagdaanan na hindi lahat mapapadali lahat. Kailangan mong, kumbaga, matuto. Kasi pagka bigla, minsan instant. Medyo hindi tayo matututo eh. Kaya pag dahan-dahan, mas maganda yung proseso. Mas matututo tayo. Minsan pagka instant yung lahat, doon tayo nagiging lampa eh. Doon tayo masyadong nakakampante. Ngayon, siguro, kailangan mong pagdaanan muna one step at a time. Kumbaga konti-onti. Hindi tayo pwedeng umakbang, parang ganun. May kailangan ka munang matutunan o pagdaanan para maintindihan at maunawaan mo yung proseso ng buhay. At saka hindi pwedeng hindi ka sumunod sa mga magulang mo. Mapapahama ka. Yan lang masasabi ko, Kuya Rain, sa'yo. Di po ba kasi nga po, kaya ko po siya pinagbabawalan uminom, manigarilyo. May po siya, ulcer eh. Saka yung asthma po niya. Kaya nga po. Wala po, po siya. Matanda na daw po siya. Kaya naman daw po ang sarili niya. Kaya sabi ko po sa kanya, nung pagkasabi niya may matanda na siya at kaya niya na, hindi na kita ako iintindihin. Nasabi ko po kasi, sabi niya, bahala ka na kako. Sabi ko, mahirap ka naman kakong eh. Kaya ako nung ginawa ko yung vision na yun. Yung ginawa ko yung vision na yun. Ibig sabihin, hindi totoo yung mga sinabi mo sa akin nun. Yun lang yung napatunayan ko ngayon. Kaya ako sinamulan ngayon sigarilyo po. Dahil yung inom niya po na yon, doon pa po yun sa may dati namin tinirahan. Sinusundo po ng asawa ko. Gabi. Sabi ko kasi, nagtrabaho, di ba sabi nga po niya nagtrabaho siya sa ngayon bago po siya umuwi, umiinom pa po siya. Papasundo ko sa asawa ko. Sabi ko, pakisundo mo nga ako sa Rain, alas 12 na wala pa.
na abutan niya sa inuman. Hindi lang po dyan, doon pa rin po yung umiinom na po yan. Hanggang sa nakarating na kami rito sa umiinom na po. Nung unang-una po na uwi kami dyan, hindi po kami nag-away noon, umiinom na po talaga siya. Ngayon, pinagsasabihan ko siya na huwag kang uminom, di ba kung may sakit ka. Yeah. Sabi ko, bawal ka ako yan eh. Sabi ko gano'n. Yung buhay natin ngayon, pahirap na ng pahirap. Rain, pag di mo inayos yung buhay mo, kawawa ka balang araw. Ito lang, yan lang yung iyan mo sa isip at puso mo. Yun lang po sinasabi niya po sa akin, kahit na mag-aaral ako, yung pangarap ko, matutupad mo mga ako yung kung ganyan ka ako ugali mo. Hindi pwedeng puro salita lang. Puro salita lang kasi. Kaya nga po. Nag-uusap na tayo, nangako ka na wala nang maulit na Dapat gawa. Alam po Yung salita mo may kasamang gawa. Hindi pwedeng aasenso ka sa buhay na wala kang gawa. ayaw niya po nasisermonan, pero po ang salita niya po sa akin, pagka pinangaralan ko lang ikakabuti niya, ayaw niya. Sisigawan niya ako. Pasigawan niya ako, matandaan na ako ma, malaki na ako ma eh. Sabi niya, puro na lang ba ikaw nakaano sa akin? Sabi niya sa akin, o sige ka ako, bahala ka na ako sa buhay mo kung kayan ka akong sinasabi mo sa akin. Tsaka ito, Dapat ako papakilaman, sabi ko gano'n. tsaka ito yung wag mong kakalimutan rin, tingin ka sa akin. Hindi ka asenso sa buhay kung wala kang pagmamahal tapos binabastos mo pa yung magulang mo. Hindi ka mabibless pagka binabastos mo yung mga magulang mo. Kakasundo naman kami dati kung hindi niya ako mumurahin at hindi niya ako ipapahiya sa maraming tao. Yun lang. Yung bang sabihin niya kung ka, tapos wala akong pinag-aralan ma. Magparatoke ka nga man, pangit-pangit mo. Sabi ko yun, masakit po sa akin na naganunin ako ng maraming tao. Puro ka mag-anakan pa naman po ng asawa ko yun. Ano nga po? Kayo tayo. Ayan, harapan. Ano po yung gusto niyo sabihin sa kanya? Sa isang ko lang sa'yo, ayaw naman sa nanay mo lumayo ka dahil anak ka, di ka rin matiis niya. Ang sa akin lang, baguhin mo na ang mo. Yung pinapangako mo kagabi, yung sinabi mo sa kagabi, dapat sana tuparin mo. Yun lang sa akin, para magandang buhay natin magkasama. Kasi kung lagi na lang ganun away, sagot, away, boses, wala nang maano sa atin sa loob ng bahay. Puro labas. Binibigyan niya siya, ibig sabihin sa niyo tayo, parang gusto niyong bigyan ng pagkakataon. Kasi hindi ko naman sa asawa ko kasi gusto niya kasama siya kasi anak rin niya, di niya matiti. Ang sa akin lang rin, baguhin man naman niya. Kung hihingi po siya ng tawad, okay pa siya. Okay naman. Lang po, sa Okay akin naman. Po, sa akin po, gawain niya muna bago siya mangingi ng tawad. Ang inano ko po ay wag niya akong mumurahin. Tsaka siya mangingi sa akin ng tawad na nakita ko nang mangingi siya ng tawad, gano'n lang. Paano niyo po makikita na may pagbabago po? Wag niya lang ako nasasagot-sagutin, yung murahin. Hindi, wait lang po, Nay. Paano niyo makikita yung pagbabago niya kung Siyempre, di niyo na hindi po siya po. kasama? Ano po, bibigyan niyo ho ba ng pagkakataon ngayon na uwi kasama siya or ihatid niyo kung saan-saan? Kasi nga po, ayaw nga po ng tatay. Kasi nga po, chinat ko na po yung tita, ayaw nga po. Tapos, sabi po nung tatay niya, doon na lang daw po sa kapatid. Kaya ayaw rin po niya. Ngayon po nung wala na akong maisip na tinawagan ko po yung ng DRT, hindi na rin po siya tanggap. Kasi nga po sa ginawa niyang kalokohan. Okay. Kaya kung may pa siya sa akin, tinuturing niya akong nanay. Yun lang akin na huwag niya akong baburahin. Ganito na lang mo. Ipakita ko sa'yo kung magbabago ako. Alis na muna ako. Alis daw po muna siya. Ipapakita ho muna daw sa inyo na magbabago po siya. Hindi ko pakita. Ano nga po, saan po siya pupunta?
Hindi po siya tatanggapin dun sa tita niya. Saan ka daw pupunta? Nabalik na lang ang bulan. Kahit huwag na ako yan. Saan po yun, Nay? Doon nga po sa tita niya, kaya nga lang po hindi siya tanggap. Hindi, sa trabaho ako. Hindi pa nga natin nakakausap eh. Chat ko pa lang siya kahapon eh. Kahit ako na lang yung ano. Ay, nakakali ko na lang. Pakita ko sa'yo. Balik ako, nagbago na ako. Kasi tatay, di ko rin po kaya na may wala yung mga anak ko sa akin. Mm. Ako nga po nung may kumukuha nga po sa akin magkakatulong po doon po sa dati namin tiniran. Nagpapaalam po ako sa mga anak ko, ayaw nila. Kasi ayaw nga nilang malayo. Kinukuha po ako, bantay po sa matanda. Caregiver po. Opo. Kaya ayaw po nilang pumayag at nga. Nasa may CR? Ay, ka? Doon sa... Joshua? Tulungan mo, Kuya. Doon sa baba, sa may gilid. Ayun, dyan. Huwag dito, pwede din dito. Sa dati sa tinulugan natin. Kuya Rain, anong mo? Kasi alam ko na yung takbo ng isip mo niyan eh. Gusto mong kumawala. Parang gustong gawin yung mga gusto mong gawin. Hindi rin po ako papayag. Kung nanbawa po kung nasa tatay niya, po ako. Kasi, Kumbaga naipasa niyo siya doon, na-entrega niyo po, Parang, opo, na okay siya dun sa tatay niya kahit na, kaya nga lang po hindi po siya dun sa tatay niya eh. Kaya di po ako papayag na malayo rin siya. Kung paano siya, di ko alam kung ano. Kaso sabi niyo ayaw po nung tatay. Oo nga po. Chinat ko po yung tita niya eh. Binibigay ko muna nga po. Ayaw po. Pero kayo, Tay, yan, okay sa inyo. Bukas yung kamay niyo para kay Rain ulit. Oo. Tatanggapin ko pa rin siya. Ang nakilos ka, magbabago siya. Simple naman yung hinihiling ko sa kanya eh. Para magandang takbong buhay namin. Yeah. Walang away, walang sa loob ng bahay, gulo, ingay. Yan lang sa akin eh. Masarap talaga ng magkasama-sama. Ang makasundo-sundo. Siyempre, pati si Kuya Cholo na-stress sa nangyayari. Pinagsabihan rin siya, nanay mo yan, huwag mong ganyan sasagutin. Nanay mo yan. Pinagsabihan siya. Hindi, at saka nakakaya. Sobrang nakakaya. Narinig po ng mga ginaganon ako. Pinagsabihan po talaga siya na nanay mo yan, hindi mo dapat yan sinasagot. Inaano sa kanya kagabi. Nag-promise naman daw po siya na di niya na uulitin. Nag-sorry siya sa akin. Yeah. Sana yun ang hiniling namin sa kanya na iwasan niya yung pagmumura, yung sagutin niya ako, yung sisigawan niya ako na pinapangaralan ko lang siya pa yung matapang sa akin. Yun lang. Magkakasundo kami araw-araw. Yun. Kuya Rain, ano mo doon? Take mo doon? Kasi wala po siya mapupuntahan. Wala, si Tita Kipolo tsaka si Tito Ronnie, malulungkot sila niyan. Wala, pagka hindi mo isinabuhay yung mga salita ng ating Diyos, mapapahama ka. Hindi pwedeng salita lang. Alam mo yung di ba? Honor your parents. Isang utos niya yan na may kalakip na pangako. Ngayon, kung wala kang pagmamahal sa mga magulang mo, paano kay be-bless ni God? Wala kang pagmamahal at respeto. Tsaka hindi talaga aasenso yung buhay pagka wala kang pagmamahal at respeto sa mga magulang mo. Yun yung sinasabing pagbabalik, pagtanaw ng utang na loob. Ayusin mo yung buhay mo, Kuya Rain, sayang yung buhay mo pag di mo inayos. Tignan mo yung sobrang hirap ng buhay sa mga galing na nga tayo doon, di ba? Natutulog sa kalye. Pahirap na ng pahirap yung buhay. Pagka hindi mo sinamahan ng kasama si God, magiging magulo yung buhay mo.
Tutuusin kung alam mo lang tama't mali. Actually, alam mo naman eh. Ayaw mo lang talaga. Alam mo yung makakabuti sa iyo eh. Yung gusto mong magulo, talagang ganyan, gugulo. Ngayon, kung susunod ka lang kay God, napakadali lang. Mayroon tayong magandang direksyon. Kasi kung susunod ka kay God, nandyan yung pagmamahal at respeto sa mga magulang mo. Susunod ka. Ano yung pinapayo nila? Ano yung sinasabi nila? Di ba? Kung susunod kang pagkakain, magliligpit, maglilinis, tutulong sa gawaing bahay. Kung susunod ka doon sasabihin nilang mag-aaral sila habang nagtatrabaho sila, maayos yung buhay mo. After nung makapag-aaral ka, makakapagtrabaho ka. Simple. May trabaho kang makukuha. Pagka nakapag-aral ka. Ganun lang ang cycle ng buhay. Ngayon, kung gusto mong magulo yung buhay mo, talagang, yun nga, hindi ka talaga susunod sa mga magulang mo. Simple lang ang buhay talaga. Kung gusto mo sa magulo o sa mabuti. Basta hindi mo pinamahay sa puso't buhay mo, si God sa buhay mo, magugulo. Tignan mo, pagka hindi na nagbunga nga yan, bahala ka na sa buhay mo. Magtaka ka, gumagawa ka na ng masama, tahimik lang siya. Ibig sabihin, bahala na nun, bahala na gang. Akala niya po kasi wala akong pakialam sa kanya. Pero sa tutusin lang po, ayoko nga, di ba nga po kasi yung mga dinanas namin, ayaw kong matulad sila sa amin. Yung ganyan. Maiba naman sila sa amin. Kami nga ganito na nga naging namin, tapos sila ganun pa rin. Yeah. Ikaw, decision mo yan. Kung ano yung plano mo sa buhay mo, gusto mong magulo o habang buhay kang ganyan, choice mo yan. Hindi namin buhay mo yan eh. Ikaw din yung maghihirap. So, nasa sayo na yan kung makikinig ka sa amin, sa mga magulang mo, sa stepfather mo. Ayusin mo yung buhay mo, sayang. Kasi kung ano talaga, wala kang pagmamahal at respeto, hindi ka nasunod sa mga magulang mo, wala kang pagmamahal at respeto sa mga magulang mo, mahirapan ka. Lalo na kabata mo, ayusin mo yung buhay mo. Kawawa ka pagka hindi mo naayos ang buhay mo. Sumunod ka sa mga magulang mo. Kasi tsaka lahat ng bagay pinaghihirapan. Hindi pwedeng instant. Tsaka buksan mo yung Kuya Rin, buksan mo yung utak mo. Hindi yung magpakababa ka sa mga magulang mo. Maawa ka sa mga magulang mo. Stepfather mo, ang bait to. Kailangan umaasa ako na ayusin mo yung buhay mo, Kuya Rin. Nay, kayo naman, wag mo kayong magsawa. Gumabay sa kanya. Sa akin po, yun nga lang po, yung pinakaano ko lang po sa kanya, wag na lang niya ulitin yung mumurahin niya ako sa maraming tao. At pagsasabihan niya na ako ng masasakit. Yeah. Kasi po, siyempre po, mga kamag-anak po ng asawa ko yun. Sabi ko nga po sa kanya, masaya ako na merong umaano sa inyo magkakapatid na hindi namin nagawa. Tapos, ganyan ka ako na, wala kang sa buhay mo. May number naman po ako sa inyo. Pagka man yung update, lang po, may tinatapos po kami doon. Okay lang naman Tapos po. madaan po ako doon. Naiintindihan naman namin yung mag-asawa na di naman laging nandyan po kay Samuel. Meron din kayong tinutulungan. Hindi, tsaka kailangan, hindi pwedeng lang yan. Kung yung gusto niya magtrabaho po siya, hayaan niyo siya. Para mas po siya, matuto sa buhay. Gusto ko naman po, kaya lang gusto ko dun sa malapit lang. Para nakikita ko siya kung niya sa araw-araw. Hanapan po niya doon. Kasi water, yan? Anong water, tawag ko doon? Sa tubigan. Marami naman doon eh. Pinahanapan ko nga po sa kanya eh. Doon kasi kilala na siya. Parang pinapastayin ka doon. Hindi kami po yung may kilala.
Kayo po may kilala. Ngayon, sabi ko nga po, ipasok siya. Kaya nga lang po, ang mangyari dito kami, dun siya. Stay Malayo po ano. Mm. Hindi kung stay in naman po, siguro maalagaan. May No? yan, day off po. May kakauwi rin po ako dun sa Gapan. Tuwing Sabado ng hapon, makapunta ako ng Gapan. Tapos Linggo ng hapon, pabalik na ako dun. Sabi nga, minsan kailangan mo pakawalan para Matuto po sa buhay. matutong madapa at matutong bumangon ng sarili po nilang Pero sa edad niya, 14 ba? 15 po. 15, pero enough na para makasurvive na din siya. Pero kailangan pa rin yun ng gabay. Ng gabay po niyo.